Ryan Garcia started strong. He caught Devin Haney right away with that left hook. Alam mo itong nakakatawa dito, attorney, no? Laging sinasabi ng mga boxer na, mayroon ka lang laging babantayan na kamay sa boxer. You'll always look after that punch. You always on the lookout that punch. Ang sinasabi kay Ryan Garcia, yung left hook, 'di ba? Hindi lang naman si Ryan Garcia 'di ba? Marami namang mga boxer na ito lang ang babantayan mo suntok. Kunwari, si Nonito Donaire, iba nagsasabi, Nonito Donaire, ang babantayan mo lang diyan yung counter left hook, 'di ba? Dati before, ay ang version ng Manny Pacquiao, ang babantayan mo lang diyan yung left straight, 'di ba? And yet, these fighters, as good as they are, 'di ba? They still get hit, and ayun yung nangyari kay Devin Haney. Attorney, why do you think that was? And bakit ba ito paulit-ulit nangyayari sa boxing history na, my God, di ba, alam mo na nga yung babantayan mo, ito yung kay Devin Haney, nakatatlo pa, di ba? Yung second round, it was a barrage of punches, but it was the left hook that hurt him, attorney. That's a good point, JM, ano? Tandaan po natin, itong si Haney at si Garcia, 6 na beses nang naglaban sa amateur boxing. So, ibig sabihin, gamay na nila ang isa't isa. Okay? Gamay na nila. 6 na beses na kami naglaban, 3-3 ang score sa kanila. So, in a way, tama ka, alam na ni Haney, left hook lang ang aabangan ko. Ano? At yun panahon ng amateur days namin, ganyan na ang ginagawa niya, left hook. So, ano na iba dito? Well, number 1, syempre, yung huling laban nila sa amateur, nangyari 16 years old pa lang sila. Mga totoy pa lang sila. Pangalawa, I think malaking bagay dito, yung trainer ni Ryan Garcia, yung kanyang bagong trainer. Nakita natin yung input ng kanyang bagong trainer. Sapagkat dito, before, itong si Ryan Garcia, napaka-predictable nung left hook niya. Kitang-kita mo, masyado siyang kumpiyansa sa kanyang left hook. Halos yun lang ang binabato niya. Ngayon, medyo minamask niya yung kanyang left hook. Meron siyang jab coming in. Meron siyang kanan coming in. So in a way, nahihirapang i-predict ni Devin Haney yung galaw nung Ryan Garcia. Unlike before, nakatunga nga lang itong si Ryan Garcia, pipitik lang ng left hook. Yun lang ang gagawin mo. Pag naiwasan mo yun, okay na. Walang setup. Yung ulo niya, very stagnant, very stiff. Bibitaw ng left hook na gano'n. Ngayon, pumapasok, may jab may jab, may kanan, ano? So, medyo nagulantang itong si Haney. In fact, may mga knockdown siya doon na kung saan yung left hook minask muna ni Ryan Garcia by using the right and the jab. Ano? So, hindi nabasa ni Haney yung barahan ni Ryan Garcia sapagkat gumamit siya ng mga camouflage punches to mask that left hook before nailing Devin Haney with that. At alam nyo, malaking bagay din po mga kaibigan na hindi si Gervonta Tank Davis ang nasa opposite side. A guy who has one punch knockout. Walang, ang tagal na natin ito sinasabi natin, JM, no? Napakagaling na boxer ni Devin Haney. Okay. Pero yung suntok niya, sabi ko nga, kahit kastilyong buhangin, hindi nabubuwal. Ano? Those are punches na sabi ko nga, cannot even crack an egg. Malaking bagay yun. For Ryan Garcia to be that daring, to really hammer him, do you think he will be that kind of reckless kung si Gervonta Tank Davis ang nasa harap niya? Hindi ba? So alam niya, walang suntok Walang suntok ni Devin Haney. Walang suntok. Malaking bagay yun, ano? And he's bigger, he's stronger. Remember, he's bigger, he's stronger. Baka nga 150, 154 ang timbang nito Ano? Sapagkat 144 siya halos So, iyan po, all these things factored in, talagang may hirapan yung Devin Haney. Ang ginawa ng Devin Haney, he was coming in low. If you notice, no? Baba. So that hindi niya matatamaan siya nung left hook, ano? Well, there was some success, okay? There was some success, pero hindi ganun yung style ng Haney. Boxer yung Haney. Gusto niya may distance, hindi yung masyado siyang babang-baba, hindi siya makaporma, ano? Sapagkat nauna yung jab nung Ryan Garcia. So, all these things factored in. Talagang nahihirapan yung Devin Haney. And remember, first half ng laban, first 5-6, okay yung pakita nung Haney. Maganda. Pero sabi nga natin, iisa lang Iisa lang iiwasan mo. Talagang, pag minamalas ka talaga, yun lang naman talaga Kaya nga sabi natin, sa lahat ng analysis, favorable,
dito kay Devin Haney. Isa lang ang tanong, how will he react kapag tinamaan siya ng left Yes. hook? Yun ang Yes. nakita po natin. Yun po ang nakita natin. Hindi niya kinaya. Hindi niya kinaya sapagkat mas mabigat. Yung Garcia, pumayag siya eh. Pumayag siya sa ganung setup. Mas mabigat yung kalaban niya. Ayun. At sabi ko nga, hindi to Tank Davis eh. Hindi Tank Davis na alam mong magdadalawang isip yung Ryan Garcia. Ha? Hindi siya ganung katapang. Yes. Pero alam mong kung Tank Davis yun, medyo magdadalawang isip ka. Oo. Devin Haney eh. Sabi Oo. ko nga eh, Kastilyong buhangin, hindi kaya mabuwal eh. So, paano yun? Oo. Mahirapan ka talaga. Oo. Yes. Kaya ang laking bagay din talaga na kahit you can be a counter puncher kagaya nung tinatry nito ginagawa nitong Devin Haney, pero ang laking factor talaga, attorney, kung meron kang power kasi if you're a counter puncher without power, pupuntos ka lang, but your opponent will keep trying kasi hindi nila rerespetuhin, hindi sila nakakaramdam ng sakit, 'di ba? Hindi sila they will not be threatened na okay, if I get caught with one of these punches, maybe I hit the canvas, I go to sleep. Ayun yung ayun yung nagiging laro lagi sa boxing eh. And dito alam mo, si Ryan Garcia, hindi siya takot. Walang respeto. Sabi nga natin, to quote the great Ernie Baron, si Haney matalino, may knowledge, pero walang power. Totoo naman eh. Totoo naman. Wala talaga siya. Oo, may knowledge, walang power. Eh, sabi ni Ernie Baron, yun ang problema mo. You have knowledge but no power, wala. Kaya nga, yun po. Kaya nga ako, attorney, to be honest with you, when I will have to admit, I pick Devin Haney to win this fight. Yes, I picked Devin Haney also. I pick him to win this fight by decision kasi ang dami nagsabi, given yung nagiging mga ginagawa, actions at sinasabi nitong Ryan Garcia, they were picking Devin Haney to stop this guy kasi parang, it's like he's gone cuckoo eh, di ba? In the build-up. So ako naman, okay, we can say that, pero ako hindi ko kasi to be fair, may chin yung Ryan Garcia. Remember guys, this guy took a punch from Tank Davis and tumayo agad, di ba? He was stabbed sa body eh. Pero when he caught a monstrous left hand on top, to his credit, okay, bumagsak siya, but to his credit, he was able to stand up again. Ibig sabihin, may panga po yung Ryan Garcia because sa pag-i-assess nyo po yung panga, tatandaan nyo, hindi nyo lang titignan yung pagkakabagsak. Titignan nyo rin kung nakaka-recover, which brings me to the point, attorney, kasi itong Devin Haney, pag nasasaktan, di ba, tatanda mo yung kay Linares, parang inabot siya ng isang round. Di ba, when he got hurt by Linares, he was all over the place. Kaya when he got caught, nung first round, di ba, to be fair, bumalik naman siya nung round 2, 3, 4, and 5. Di ba, maganda naman yung pinakita niya until he got caught again and the body language has changed. And, his look is like, okay, he has this, all of a sudden, what the hell am I doing inside this ring look? Yes. Kasi, yun nga, tinamaan. Tinamaan na. Yeah. And of course, confident siya kasi ginamitan din siya ng angle ginagamitan din siya ng angle ng technique ng Ryan Garcia. Magandang galaw ni Ryan Garcia. Nakita mo yung influensya ng bagong trainer niya, no? Yes. May lateral movement, may combination punching siya, medyo tinatago niya yung kaliwa, hindi yung kitang-kita agad. Yes. So, tama ka, nakita mo yung si Derek James, if not mistaken, the former boxer, maganda ang naging impluensya ng kanyang bagong trainer. Yes. At sabi ko nga, malaking bagay din yung pong kay overweight. Mabigat ka eh. Pumayag si Devin Haney. Ayan, pala, pumayag ka eh. He could have called off the fight. Kasi siguro in-expect nila, hindi, pag ito nakuha natin, alam mo na, aasarin ko to, hanggang sa mag-mental breakdown to, baka mamaya umiyak na lang to, di ba? Ayaw na lang makapag-away sa corner niya, ayoko na, mag-breakdown. In-expect na marami, parang Tyson Holyfield, biglang kinagat yung tinga. Yes. O baka Oliver McCall, biglang umiyak. Baka ganoon na mangyari, yun in-expect na marami. So, tabi, boxing mo na lahat, baka mapagod din yan, But he was stronger. Kita mo, iba yung katawan niya. Tingnan po niyo yung katawan niya kay Gervonta Tank Davis. Tingnan po ninyo yung katawan niya dito kay Devin Haney. Ang laki ng pinagkaiba. Ang laki ng pinagkaiba. Tsaka yung kay Tank, attorney, bukod sa piniga talaga siya doon, may rehydration clause pa. Di ba? May rehydration clause pa. So he wasn't really able to recover. And honestly, yun nga that's how he was trying to justify not making the 140-pound limit for this. Kaya lang ako naman, attorney, on my end, nangihinayang din ako kasi okay, wala ka ng pakialam sa bet, andun ako. But this could have been the first time na naging world champion